mga kabibi! And welcome to the Lizadas Buhay Mag-asawa! Kilit ba? Hindi. Okay. Actually, ginaya ko lang yung intro na yun dun sa pupuntahan namin today. So ngayon ay Feb 2025? Feb 2, 2025. Linggo. 2-2. So nakapag-check out na ba lahat? Puro add to cart pa lang ako today, pero later on, let's check kung may mga promo sa Shopee at Lazada. Sabi ko nga, pupunta kami ngayon sa isang lugar sa norte. Pupunta kaming Pampanga because naimbitahan tayo. Na naman. Kakasabi lang last week na hindi nagro-road trip, pero ito na kami ngayon. So yun, 1 week from last week, so Feb 2, 2025, naimbitahan ako para magninang sa anak ng isang long-time friend. Long-time friend. Long time yan. Matagal na kayo magkakilala, more than 10 yun. years na. Sabi ko nga, yung intro namin kanina, kinuha ko sa vlog nila. So, itatag natin yan dito sa vlog natin. So, that's Jomdi Vlogs. Hi, Jomdi! Shout out! Shout out, mga ka-Jomdi. So, ayun na nga. At today, sa Pampanga yung binyagan. And, as you know, galing kami Cavite. So, ETA namin mga 10 o'clock sa Pampanga. Initially, we wanted to book an Airbnb. Pero chinek namin, kaya naman day trip. Kasi tanghali naman yung binyagan, then uwi na lang din kami after nung reception. So, ngayon, mamimit namin si Jomdi after, tagal na din. Tagal na. Matagal na sa kanya. So, sa akin hindi masyado kasi we actually met sa office. Nag-work kami sa isang finance and accounting BPO sa Makati. So, doon kami ni Dayan ay CPA, so we're part of the operations team, while si Jom is sa HR department. So, that's Jomdi, Jo Marie and Dayan. And excited na kami makita sila. A little background about Dayan. So, sabi ko nga, 10 years na, di ba? So, si Dayan yung aking very first staff member sa team ko. We were working... OG yun. OG Team Rhea yun. OG Team Rhea. Hindi pa nga Team Rhea yung tawag ko before eh. Kasi isang client lang naman kami. So gusto ko doon kami ma-associate dun sa client na yun. And how it works, so sabi ko nga, finance and accounting BPO, business process outsourcing, client namin based sa Australia. So we're doing their books end-to-end from daily bookkeeping, reporting, ganyan-ganyan. Tapos, si Dayan, siya yung first hire ko ng 2014. Meron pang, siguro funny na ngayon eh. Pero dati, hindi ko masabi na funny story. Dati kasi, dalawa kami originally na hired dun sa client. And then, eventually, nagkaroon kami ng different department. So, yung isa sa payroll, ako sa accounting. Tapos, around mid-2014, 2013 ako nag-start. Then, around mid-2014, bukita yung kliyente namin sa Manila. Tapos napansin ng manager, hindi na nila ako mayaya mag-lunch kasi sobrang akong busy. Workaholic. Hardworking. Masyadong hardworking. So sabi ko, hindi pa pwede kasi busy pa sa month end, ganyan. Tapos pagbalik ni payroll manager sa Australia, siguro kinausap ni manager ko. Tapos nag-approve na mag-hire kami ng extra resource. So may dagdag tao, yay. So si Dayan yung una kong na-hire. At that time, ang focus niya pa nun is accounts payable, so payables. And we work closely hanggang mga mid-2018. Mid-2018, tas iniwan ko siya. Nun kasi may opportunity na nag-arise for me. Pero bago ko siya iniwan, pinanindigan ko na yung term. Bago ko siya iniwan, nagpunta pa kami sa Australia. So we were in Brisbane, April 2018. Diba? So, nakakatawa. At sabi ko nga, with that opportunity, it brings me to the other person na mamimit natin today. Well, hopefully, kasi last time I checked, hindi pa 100% sure. Pero with this binyag, makikita din natin si Julien. So, Julien naman, siya yung second hire ko. And weeks lang yung difference or pagitan nila ni Dayan sa pag-join. Kasi 2 weeks lang yata. So, kumbaga, same approval na ma-hire silang dalawa. So, si Dayan doing purchases or accounts payable. Then si Julien sumama kagad sa reporting and reconciliation. Sila yung nako-consider ko na first 2 team members ko kasi yung ilang members before them is shared between me and the other team lead.
So, kumbaga, sila talagang exclusive na sa akin with accounts. In terms of Julian naman, so we work together sa lahat ng bagay, sa maraming processes. And looking back, alam ko naging maigsit ako sa kanya noon. Diba? Hindi lang sa kanya, sa kanila. Marami sila na pinag-igitan. Part of growth. Part of growing up. Part of getting to know myself. Na-share ko nga dun sa last team meeting ko with my current team ngayon. So, we usually meet once a month sa office sa Makati. Sabi ko sa kanila, my very first 2 team members, they're still here sa company. And it's been more than 10 years. So, diba? So, nakaka-proud lang. Although they're not working with me closely na ngayon, kasi nga, we went on our separate ways. Like with Diane, mid-2018, and then with Julian, around 2022. Ito baliktad naman. Si Julian naman ang iwan sa akin. Iniwan ako ni Julian. Natandaan ko yun. Iniwan niya ako. Pero yun, ang pagkakasabi ko sa team ko ngayon is, both the 2 of them, so they experienced me at my worst. Kasi at the time, hindi ko pa naman talaga alam kung anong klaseng leader ko gusto kasi. So, parang yung time na daming kong gustong patunayan. Mga managerial styles. Oo. Hindi pa... Parang daming gustong patunayan. Tapos, ikaw, as a person, ako yung nagsimula dun sa side na yun. So, syempre ako, gusto ko, parang dumating ako sa time na my way is the only way. So, parang ito ako, so dapat ganito lagi. Mali. So, parang, na-realize ko naman yun. Na-realize ko naman yun. And sabi nga dun sa team ko, dun sa huling meeting, kung leader ka, normal yun. Okay lang, pagdadaanan mo yun. Then eventually, you'll know what kind of leader you like to become. Sabi ko nga, parang nandito na ako sa point na mukhang stable naman na kung ano yung gusto kong maging. Okay. And sabi ko ba, so si Julian, nakasama ko din siya sa Australia. 2018 din. So same year, April si Diane, si Julian, September, October. If you like to know more about my Australian trip, let me know in the comment section. And then i-cover natin sa future videos. I still see them both sa office kasi yun nga, dito na sila. Ako 11 years, sila 10 years. Even though hybrid na yung setting since pandemic. We still see each other from time to time. So it's good seeing them, what they've become. Yes. The 2 of them growing their teams. So diba, nakakatuwa. And marami din akong natutunan with them and from them. Like, lalo na yung kay Julian before, sabi niya nga, mas matututunan mo lang rin yung isang bagay pag tinuturo mo sa isa. Tama. Diba? So, ayun. And hindi lang tungkol sa work, pati practical tips. Like, sabi ni Julian, it takes 21 days to build a habit. Mahilig kasi magbasa and mag-share din. And I think that's what's good about our team. Na sama-sama kami, we talk to each other. And we reach that point na we're comfortable sharing personal stuff and just opening our mind for collaboration. No judgment. We listen, we don't Listen judge. and we don't judge. So, ayun. Dumating kami sa ganung point. And ito nga, saan kami papunta? Sa Binyagan. So, it's good mga kumare na namin yung mga yun. It's good na nakarating kami sa ganitong point. So, we're not working together sa literal na trabaho. We see each other sa work pa din. And we become part of each other's lives. Diba? Na yung mga tipong nag-attend. Nag-attend ng kasal, ngayon binyag, o diba? Nakakatuwa na from work. Outside of work. Oo, outside of work, meron mga ganito. Lumalabas din naman kami before when we were working as a team. Dinner here, dinner there, ganyan. So, nakakatuwa lang. But, sa week na na-spend din namin sa Australia, kasi kaming dalawa lang nandun. So, mga laking bagay na nagpatibay sa aming mga friendship. Tama na, naiyak na ako. Pero actually, ano ba yung puro actually yung sinasabi ko? Bukod kay Diane and Julian, we're also friends with their partners. So, diba? And dati, mga magjojowa lang. Magjojowa lang, pero lahat ngayon married. Jowa pa lang. And the 2 of them, they met their partners sa work din. So with Diane, sabi ko kanina si Jom. Si Jom sa HR, so bukod sa tinutulungan niya akong i-fill in yung vacancies ko before with this team, malaki na din yung team niya ngayon. And, friends rin sila ni Jerel. Oo, tropa yun. Ako nagpakilala ba sa'yo? Sa inyo?
Oo. Anong year to? 15? 15? Oo, mga ganun. So, around that 15, 16. time, sa Makati, kasing office namin, di ba? And, I heard from Diana na naghahanap si Jo Marie ng apartment. Or meron na ba? Tapos roommate na lang. Oo, naghahanap ng Roommate. So, may apartment na sila, tapos naghahanap ng roommate, and itong si Jerel naghahanap na, ako na nagkwento. Sige lang. Nakafocus siya din ako mag-drive. Biglang nag-traffic kasi. Nakafocus siya sa drive. So, kanina maluwag sa Cavite. But now, andito na kami sa NAIA X. So, sa NAIA, share ko lang din. January 15, or basta late January, nagtaas sila ng speed limit. Buti naman. 80 ba? So, naka 80 km per hour na dito. Dati 60 lang max. So, talagang, ang boring mag-drive dito sa NAIA. Grabe, boring Sorry. daw. Kasi 60, pero ngayon 80 na. Pero ayan, ang dami ng kotse ngayon. So, siguro makapapunta silang airport anyway. Nasa na ako. So, yung kwento, 2015, naganap siya ng marirentahan sa Makati kasi nag-work siya sa Makati at Makati Base. So, yung kanyang precious Makati Days kung saan naglalaro siya ng Pokemon Go. But that's a story for another day. Ayun. So, nag-meet sila doon sa Makati, pinakilala ko sila. Tanda ko kumain pa tayo nun sa Chowking. Tama ba? Basta may ganung moment. So, they lived sa Makati. Naka 1 year ka ba doon? More than a year. So, imagine yung friendship or... something. Friendship naman ang nabuo doon. Oo. Hindi naman From kabisita. roommates to ano. Oo. So, roommates sila, tapos naging friends din. Sinong naunang umalis? Ikaw? Sa room, 'di ba? Nung tapos na silang maging roommate, same nung sa akin. So nag-part ways kami ni Dayan sa work. Then sila nag-part ways sa apartment. But they still na became sa friends. Barko no. Oo. So na-enjoy na niya yung life niya sa Makati. Tapos naisip niya bumalik ulit sa pagbabalik. So umalis na siya sa Makati apartment pa tawag niya. Ayun. Tapos ito, nandito na kami ngayon, approaching Terminal 3, NAIA Terminal 3. So, pag-usapan natin si Julius. Si Julius, parang yun yung pinaka-bonding nyo, no? That time na hinatid nyo kami mismo dito sa si Julius, nakakasama, pagka sinasama mo ako sa mga outing. Company outing, doon ko siya nakaka-bonding. Ayun. So, magkakilala sila ni Julius. Tapos, yun nga, nung pumunta kami ni Julian sa Australia, dito kami sa NAIA 3. 3 pa? Baka 2. Anyway, basta hinatid nila kami sa airport at that time. Papunta kami ng Brisbane. Nag-dinner pa sila ni Julius sa Makati. Ang funny. Sabi, hayaan mo sila. Iwanan nila tayo. Parang ganun. Pero 2 weeks lang KFC naman ata or KFC something. ba? Sinabi ko yung picture, tapos lagay ko na. Ayun, so may mga ganong moments. Kasi sabi ko nga kanina, dun sa Bad boy pa kami ni Julius nun. May era, pinagdaanan. Huling si ata namin yun Buti nga, tumigil Iniwan nyo kami. Charot. Oo, so iniwan namin sila. Pero bumalik naman din kami. Pa bang istorya? Ayun lang naman ang kwento. So ito nga, nandito na kami sa NAIA X. Papunta na kami sa... Dire-diretso na to hanggang NLEX. Kaya din siya nag-drive. Madali lang. Madali lang. Pero first time niya mag-drive to Pampanga. Madali lang. Ako, pagka mahirap. Tsaka pagdahol sa oras ako. Pero maaga pa naman kami. Oo. Although tinignan namin sa maps, sa Waze, and Google Maps kung ano yung itsura ng pupuntahan namin. So punta kami sa church and then malapit lang din doon yung reception. But we checked the parking situation parang ang last week. Pupunta kami sa Soler. And medyo tricky siya, or depende siguro sa dami ng bisita. So, we plan on going directly sa Robinson Star Mills. So, doon na lang kami magpa-park. Tapos, baka mag-grab or taxi na lang to the venue. Okay din, kasi at least bago umuwi, makapag-stretch doon sa Robinson at makapag-kape bago diretso. Pabalik ng Cavite. Ayan. Okay, so nakailang toll gate na kami. 3 na. Nakamagkano na tayo? Ting, ting, ting. Tuloy-tuloy na to. Kasi meron pa Skyway and then NLEX. But yeah, we'll check the toll fees later and we'll ito masaya na itong dire-diretso na.
Ito, dati ligaw pa siya dito. So, approaching Makati, Alabang na Kumuli ako ng exit dati dito. Wala yan. Oo, dati pumunta siya Pumunta ako Marikina ka lang, Calamba. di ba? Oo, Marikina Marikina lang. Marikina lang siya papunta pero umakyat siya pa Alabang. So, Patay. ikot-ikot siya. Pero as you notice ka sa video namin, pag hindi familiar yung lugar, maaga kami umalis. Ayun, buti lang maaga siya umalis nun. May inabutan pa naman siya dito. Ako pa nga una. Siya pa na, diba? Ayan, so maaga pa. Pero ito na kami, papasok na ng Skyway. Dire-diretso to NLEX. And then San Fernando exit. But yeah. Medyo okay naman yung volume ng traffic pag Sunday. Buti nga eh. So sana ganito din mamaya sa pauwi. Pero we'll see kasi Sunday, so maraming pabalik ng Manila for sure. Alright. Ayan, tanong ko na yung Makati. Pero mamaya, balikan namin kayo after we approach San Fernando. Okay? Hello mga kabibi! Andito na kami ngayon sa Robinson Star Mills sa Pampanga. So nakapag-park na kami and Survive. Nag-survive ko saan driving. Masaya. Parang di ako naniniwala. Pero yun nga, so nag-drive siya, dire-diretso lang from Cavitex, Naiyak, Skyway, and Lex. Tapos ito kami, San Fernando exit. Nakipark sa Robinson's Pampanga, Star Mills. Then mag-grab na lang kami yung taxi to the church. Then ayan, pagbalik namin dito mamaya, so tsaka na kayo mag-shopping. So thank you Robinson for the party. Okay, outfit change lang din. Oo nga, so ayan, napansin nyo naman, kaputi na kami, binyag ready na. And pero kanyari mapait. oo, so dito sa Pilipinas, di ba, nakaputi tayo pag magninginang sa binyag. So kanina ako na yung nagkwento, kumusta kayo ni Jo Marie. So may gusto ko bang i-add? May nalimot ba ako sabihin? Ayun, from friends, from roommates to friends, tapos siya na rin yung insurance agent. Oo nga pala, so ako kasama niya yung insurance. Laking tulong niya sa akin na yung nagkasakit ako, but that's for another episode. Totoo. Pero si Juliet din nga pala, insurance agent. Julian din. So yun, nakakatuwa kasi at least kilala namin talaga kung sino yung mga advisors. Tsaka talagang halos ka age lang. Yeah. Kaya hindi ka matatakot. Kasi iba kong mga nag-i-agent dati nun talagang way older than me. Tapos minsan hindi ko alam kung saan nakakagilapin. Paano makakontakt.
Ayun Okay. lang. Sige. So, ayan. Anong oras na? Alas 10 pa lang naman. So, 10, pabukas na sakto. rin yung mall. Mga Pasok kami saglit. 9:50 kami To dumating check kung dito. ano pang kailangan. And, yun, punta kami sa church. And we'll see kung sino-sino pang office mates makita natin doon today. Alright, then we'll see you again later. Laters. Get ready. Hello! Nakuha na namin ang souvenir. Busog na din. So, ongoing pa din yun. And kasama namin si Julien. Natuloy sila sa nakakuha. Nasa photo booth lang yun. Ayun. Nandito pa kami. Tapos mamaya uwi din kami ulit sa kanila. Lalo ka? O, yan sila. And of course, to our visitors, thank you. Aunties, thank you. Ayan, so lumasa sila at Cavite, Manila. Thank you so much. Thank you, Robinson, for the parking. And explain. First time actually namin mag-zoos. And effective yung buy one take one niya talaga. Madali lang siyang sundan. Pero yun, pauwi na kami. Siya, syempre ulit ang driver. Thank you, Robinson, for parking. Maluwag pa naman. So, wala naman yata kaming naabala today. Tapos uwi na sa Cavite. Thanks, Pampanga. Till next milestone. Till next invite from Pampanga Pips. Thanks. Nanonood kasi ako nung bata ako ng Initial D.
Kala mo na marunong talaga. Okay, 37 kilometers na guys, dire-diretso, sarap. Pag-drive nyo na ako dito, huwag na sa EDSA. Dito na kami ulit ngayon sa NLEX. So, pauwi na kami ng Cavite. Tapos na agad. Ano sa 2:45 p.m. Galing kami Robinson. So, again, take the Robinson sa parking. Bidensya. So, dumaan kami sa Zeus. First time ko nag-Zeus actually. So, din, no? First time namin, alam ko nga na may buy one, pay one sila. Madali naman sundin yung app. Tapos may nakuha kaming ampaw. Kaso wala palang laman. Akala ko may GC or whatever. Pero ang cute nung ampaw for the Year of the Wooden Snake plus stickers. So yun, pauwi na kami with coffee and stories. Kasi naman tayo. So continuation ng stories. Sa tuloy si na Julien, as you can see dun sa previous video, reunion to ng mga OG. Nag-reunion ng mga OG. So nakakatuwa talaga makipag-catch up sa mga tao. Personally, introvert ako, pero na-enjoy ko yung mga ganitong setting. Kasi ang mga circle of friends ko, kaunti lang, and I tend to keep it personal. Ayun na nga. Quality over quantity. So nakakatuwa, and sabi ko nga rin kanina, I'm really proud na proud kung saan man na sila nakarating ngayon. Proud of Julien and Diane. Kita-kits na lang tayo ulit sa office. Masarap yung pagkain. Busog nga ako eh. Thank you. Shout out sa catering. Oo, shout out sa catering. Masarap yung food. Walang tapon. Kumbaga, sinubos ko siya. Ano ba? Anong favorite mo sa kinain? Parang nung nag-ubay tayo last week. Ano ba? Close tayo dun sa fish. Masarap yung fish. Hindi ko yung expect. Pero yung last bite. Yung sa ribs yung last bite. Okay din yung ribs. Pero yun, masarap. Pati yung dessert. And may konting clips with the couple, with the Jomdi couple, plus the baby, and Julien and Julius. And may souvenir din kami na photo as usual. So sa photo booth din yung cupcakes na souvenir. Photo pala, kala ko photo. Photo? Patay ko to. Photo kasi. Photo pala. Pero, ano pa bang madadagdag ko sa friendship namin? Yun nga, sabi ko kay Julien, sa mga ganitong bagay na kami nagkikita-kita, nakasal, sabi niya. Next time nga, birthday naman. Mga milestones nga. Mga milestones, so nakakatuwa. Na, di ba? Kami yung mga naiimbita at nagkakakita-kita. And, naalala ko rin to nung sinabi ni Julien before, nung iniwan niya kami, iniwan niya namin. Kumbaga, marami kang makakasalamuha or may encounter na leaders. And, hindi kayo magja-jive always or hindi mo magugustuhan lahat, of course. Pero meron kang matututunan. And then, syempre, yung magaganda or mabubuti na lang yung dalawa. Doon sa susunod, diba? Nasa sayo naman yun kung ano yung bibit-bitin mo at i-ignore mo na lang. Kinalimutan na lang, diba? So, ayun. Yun lang yung aking last words to do. Charot. Malayo pa yung biyahe. 2 hours na ulit. So, buti hindi pa kami makabutan ng traffic kasi Sunday ngayon. So, Sunday pabalik ng Manila. Then, work na ulit bukas. Nakakapagpahinga pa naman mamaya. So, it looks like makakarating naman kami sa bahay before 5 p.m. Wawa naman si Negi. Hindi pa namin napapakita sa inyo si Negi. Tsaka na si Negi. Pero next week, schedule na pala niya ng deworming ulit. So siguro tingnan natin baka si Negi ang ating next content. Ayan. So, Passenger Princess ang aking drama today. Wow. Bale. And ito. Ibabawi pa lang siya. Dati ako lagi yung Passenger Prince. Pero ikwento ko sa inyo ang aking driving journey. In the future. I've been driving. Ang pangalan ko sa Waze ay driving since 2007. So, malapit na ako mag 10 years sa driving journey. So, hindi kikwento ko sa inyo from pagkuha ng driver's license na siguro hindi na applicable ngayon. Pero, share ko na din. And ito nga, yung pag-drive
Ay, add ko pala. So, ang last ko na Pampanga na trip is with Julien and the team. And back then, 3 kami convoy. First time kong mag-convoy eh. Tapos ako pa yung pinag-lead nila ng way as if nakapunta na ako ng Pampanga before. Pero ang saya kasi 3 kaming kotse, tapos sunod-sunod kayo papunta sa venue. Nag-outing kami doon for a weekend. Yun. Kaya din alam ko na malapit lang yung Pampanga, kung tutuusin. And convenient puntahan. Convenient puntahan. Kasi from here nga, San Fernando exit, nasa lapit lang doon sa church. Pero yung Robinson mismo, paglabas siya nung San Fernando exit sa NX. And yun nga, i-update namin to with the toll fees from Cavite to Pampanga para maging reference nyo kung pupunta man kayo anytime soon. And kayang-kaya na day trip, especially kung lunch yung ganap nyo sa Pampanga. And that's, I guess, what I like about Cavite. Although doon naman ako born and lumaki. Born and Sa raised, Cavite. Etibac, yeah. Iba-ibang city lang. Pero ngayon, yun din yung appreciate ko. Mapa-north, mapa-south, kung saan ka man papunta, ang dali. Kasi, ang lapit sa mga expressway. So, may MCX to SLX sa south. And then, itong ang Cavitex na EX to SLX. Diba? And ikaw na lang, kailangan mo na lang matuto mag-drive. para makarating ka kung saan. Pero yun, at least ngayon, 2 na kayo mag-drive. Nag-offer ako na ako mag-drive pa uwi, pero yun nga, sabi niya nga. Kailangan ko ng XP, skills, level up. Kailangan niya pa ng skills. And hindi pa nga siya nakakabawi sa lahat ng times na pinag-drive ko siya. So, ibigay na natin sa kanya. But, doon ko na tatapusin. Mayroon ka pa? Like and subscribe. Sabi ni Joe. Sabi nga ni Joe, please like and subscribe. And sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin today. If you want more kwento in the future, huwag na road trips, kwento na lang. Leave a comment down below and see you on the next one. Bye. Bye! Hello naman kayo sa vlog ko. Hello! Subscribe to Cheryl Rhea Vlog. Tag ko na lang kayo.